Kamusta ka, ka-business education? Gusto mong yumaman pero parang may invisible wall? Baka naman may maling money habits ka na unconsciously ginagawa. Kaya today, pag-uusapan natin ang 10 common money mistakes na madalas gawin ng mga Pinoy and how to avoid them. Ready? Let's go! Mistake number 1. Sweldo pa lang, ubus na. Pagdating ng A15 o A30, parang pesta, budo left and right. May milk tea, may sangyup, may bagong sapatos na hindi mo naman kailangan. Tapos sa kalagitnaan ng buwan, petsa de peligro na naman. Ang solusyon, mag-budget. Gumamit ng envelope system, Excel file, o budgeting app tulad ng Management, Good Budget, o Monify. Itabi agad ang para sa savings bago pa man gumastos. Remember, ikaw ang dapat may control sa pera mo, hindi ang pera sa iyo. Mistake number 2. Isang kahig, isang online shopping. Nakaka-relate ka ba dito? Di pa dumadating ang sweldo, naka-add to cart na lahat. Tapos pag may sale, check out agad. Pero minsan, yung binili natin, nasa tabi lang, hindi naman nagagamit. So anong solusyon? Practice mindful spending. Tanungin ang sarili, need ko ba talaga ito? May mas mura bang alternative? O pwede ba akong humiram na lang? Small questions, big savings. Mistake number 3. Walang emergency fund. Ang emergency fund ay parang payong tuwing tag-ulan. Kailangan mo siya bago pa man bumuhos ang ulan. Minsan kasi, may bigla ang gastos. Hospital bills, nasirang cellphone, o nawalan ng trabaho. Kaya ideal na may at least 3 to 6 months worth of basic expenses ka na naipon. Start small kung kinakailangan. Kahit 50 pesos a day, basta consistent. Ang mahalaga, may huhugutin ka kung may emergency. Oops! Bago ko ituloy, ay ilike mo na ang video na ito and subscribe to my channel para lagi kang updated at madali kang yayaman. Mistake number 4. Walang insurance. Marami sa atin ang allergic sa insurance. Sayang daw ang bayad. Pero pag na-ospital o may aksidente, sana pala kumuha ko. PhilHealth is a must, but consider also affordable health insurance plans or HMO, lalo na kung freelancer ka. Meron din ngayong mga micro-insurance para sa mga low-income earners. Kaya wag nang hintayin ang worst-case scenario bago kumilos. Mistake number 5. Bahala na si Batman. Ito yung ugaling, kaya nga ako nagtatrabaho para bilhin ko ang mga gusto ko. Saka na lang ako mag-iipon. Bata pa naman ako Saka na pag malaki na ang sahod ko. Remember, your finances should have plans. Kasi karamihan ng Pilipino, lumalaki ang income pero lumalaki din ang gastos. Kaya sa huli, wala pa ring naiipon. It doesn't matter if maliit o malaki ang income mo. Ang importante ay kaya mong planuhin ang savings at expenses mo. Mistake number 6. Laging utang. Laging 5-6 sa Bombay, laging nag-a-advance sa employer, loan dito, loan doon, laging late magbayad sa credit card. Kung lagi kang umuutang para lang pantawid, ay you're living beyond your means. Ibig sabihin, mas malaki ang expenses at utang mo sa monthly income mo. Ang solusyon, bawasan mo ang expenses mo at planuhin paano mo bababayaran ang utang mo consistently hanggang sa maubos na ito. Bukod dito, ay dapat maghanap ka rin ng other sources of income para mas mabilis mong mabayaran
ang iyong mga utang. Mistake number 7. Walang goals. Ang pera kapag walang direksyon, mabilis mawala. Parang tubig sa timbang may butas. Set smart goals. Specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Example, makapag-ipon ng 100,000 pesos sa loob ng isang taon para sa iyong emergency fund. Ganyan, mas mamamotivate ka na mag-ipon dahil merong purpose ang iyong ipon. Ang gawin mo rin ay mag-set ng monthly ipon targets. So kung 100,000 in 1 year, dapat ay meron kang monthly ipon na 8,334 pesos. Oops! Remember, bawal galawin ang ipon kung hindi emergency talaga. Baka mamaya may sale lang na gadget sa mall ay matukso kang galawin ang iyong emergency fund na ipon. Remember, naglalagay tayo ng name sa ipon natin as a reminder for the purpose of that ipon. So kung meron kang gustong gadget, ay mag-separate ka na lang ng ipon at tawagin mo siyang gadget fund. Mistake number 8. Pinipilit maging sosyal. Yung tipong laging branded ang gustong bilhin o suotin, umiinom ng Starbucks araw-araw, tapos travel or gimmick every weekend. Pero sa huli, walay naman laman ang wallet. Hindi masamang mag-enjoy, pero dapat kaya ng bulsa. Kung gusto mo talaga ng mga luho, ay dapat mag-set ka ng budget for this. Pero always prioritize the expenses na mas important like food, groceries, transportation, and other bills. Kung medyo malaki naman ang gagastusin mo for your leisure like travel, ay gumawa ka ng travel fund. For example, if you need 20,000 pesos for your travel at pwede mo itong ipunin in 1 year, so 20,000 divided by 12 months ay 1,667 pesos. Again, huwag uutang ha, kasi ang tawag na dyan ay outang. Outing na galing sa utang. Always remember na you should live below your means. Pag hindi kayang bilhin, ay huwag nang pilitin. Maghanap ka na lang ng mas murang alternatives. Remember, hindi ka yumayaman sa pasosyal. Yumayaman ka sa disiplina. Mistake number 9. Hindi marunong magnegosyo. Gusto mong madagdagan ang kita pero takot kang sububok? Huwag kang matakot mag-start ng small business. Pwede kang mag-online selling, mag-offer ng food trays kung magaling kang magluto, or services like graphic design, tutoring, or writing. Basta gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Paano mo malalaman na magiging successful ang business idea mo kung hindi mo naman ito susubukan? Pero just remember na ang pagbe-business ay may risk. Ibig sabihin, pwede kang malugi sa business mo. Kaya naman importante na may kaalaman ka rin sa tamang pagbe-business. Pwede kang manood ng YouTube or magbasa ng libro. Mistake number 10. Hindi nag-i-invest. Alkansya lang? Okay yan. Pero talo tayo sa inflation. For example, ang inflation rate ay naglalaro sa 4 to 8% every year. So, ibig sabihin, ang 100 pesos mo sa alkansya ay nawawalan ng value ng 4 to 8 pesos every year. Eh what if ang ipon mo ay 100,000 pesos na? Eh di 4 to 8,000 pesos ang nawawalang value sa pera mo every year. Ang sakit, diba? Parang ex mo na nawala sa buhay mo. Pero seriously speaking, mag-aral ng basic investing, mutual funds, MP2 ng pag-ibig,
or even stock market via GCash or COL Financial. Hindi mo kailangan maging expert para magsimula. Start small and let your money grow. Mas okay na magkamali sa 500 pesos investment kaysa naman maghintay pa ng 5 taon bago magsimula. O ayan ka-business education, huwag nating hayaan na paulit-ulit tayong sumabit sa parehong financial potholes. Ang pagyaman, hindi instant noodles. Pero kung may disiplina ka, may pag-asa talaga. Kung natuto ka, ay pa-share naman ng video na to sa friend mo and comment ka na rin. Kita-kits!